Etong si Zulueta kasi ay kasama sa mga prime suspects ito eh. Isa, dalawa, pangalawa sa prime suspects. Pero kaya nga humiling tayo sa PNP na kung maaari ay mag-conduct sila ng second opinion ng autopsy. Ka, para mabusog yung damdamin ng bayan tungkol sa totoong pagkamatay nitong si Zulueta, no? Ano ba yung cause na binabanggit? Ang nabasa ko, heart failure, no? Nakipag-communicate ba sa inyo official yung PNP? At anong sinabi? Hindi nakipag-communicate sa amin. In fact, nagulat ako kahapon nung nalaman ko sapagkat binalita lang yan through channels, naglabasan nga sa mga newspapers. Binalita sa atin ng isang kaibigan. Medyo nanariwa yung damdamin ko sapagkat unang-una, inalert natin si Secretary Rimulya about possibility na si Bantag at saka si Silueta ay malamang na nagtatago sa Bataan or sa Laguna, no, Santa Rosa, Laguna. Yun nga ang lumabas, si Silueta nga ay nadatnan doon sa Dinalupihan Provincial Hospital. Doon na siya namatay. Namatay na nung dinala sa hospital. Si Silueta ang inutusan ni Bantag na ipunin itong preso, no, ng mga pumatay. Itong ang mga preso ay nagsanib puwersa, mga gang leaders upang humanap ng papatay kay Kapersi. Nakita nga nila itong si Joel Escorial na siyang pumatay at binayaran ng 500,000 yata, no? 500,000 if I'm not mistaken, upang patayin si Kapersi. Nangyari nga yung pagpatay nung Agosto 3 ng gabi habang si Kapersi ay papunta doon sa kanyang istasyon. Noong 2022 po yan. At yun nga, namatay. Yun ang naging role ni Zulueta. Kaya siya ay naging kasama dito sa mga prime suspects diyan sa kaso. So siya nag-arrange ng lahat. Nag-facilitate, tama? So napaka-importante ng role niya kasi ang prime suspects dyan siya. At of course, yung pinakauna si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Tsaka siya ang makakapagturo kay Bantag kung sakali, di ba? Ganyan ka-importante yung papel na ginampanan nitong si Zulueta. Yun nga Dito may nagtatanong forgot his name, no? Sabi niya, sabi ni Juan Vicente, ang tanong, may bangkay ba talaga? Sa pagkakaalam mo? Hindi natin masasagot yan, Christian, sapagkat tayo nagbabase rin sa mga report na nakalap ng mga reporters natin. Pero pasasaan ba, malalaman din natin ang punot dulo ng mga yan. Pero weird, no? Kasi nga, ilang taon na nagtatago itong dalawa? Almost 2 years. At saka, yung si Zulueta, ang bukod tangi na hindi lumutang sa otoridad. Mabuti pa si Bantag, lumutang ng isang beses. Di ba, pakaway-kaway pa ron sa DOJ. At pagkatapos nagtago na. Itong si Zulueta ay dire-diretsong nagtago ito magmula nung umpisa. Patapos patay Kapersi. Yun nga Tapos sabi mo, meron naman kayo previous information na yung dalawang ito, nagtatago lang either sa Bataan or sa Santa Rosa, Laguna. Yan ang ating nakalap. Nakakalungkot lang sapagkat walang ginawa. Yung inaction ng pulis at saka ng NBI dyan is also a question. When you say in action, ano ba nangyari dito? Mukha bang hindi natutukan yung issue? Mukhang binabaliwala nila yung issue, no? Para sa akin mukhang binabaliwala. Kung hindi lang ganito na merong puputok na balita, ay tsaka nila asikasuhin. Kapag nawala na ito, wala na naman yung istorya ng Kapersi, no? But nevertheless, tayo'y naniniwala pa rin na sa huli, kahit kailan pa ito, basta sa huli, ay magkikita-kita rin tayo sa hustisya. Nasa-sense ko yung frustration mo, boss, no? Kasi parang dahil hindi masyado natutukan na, parang napapabayaan tama ba? Yan ba yung pakaramdam ng pamilya? Ganun nga. At saka ito'y panawagan din sa lahat ng mga media killings. Tatandaan natin na ang media killings ay hindi common na pagpatayan. Yan ay special killings. Ika nga, no? Kaya dapat tutukan yan. Kumbaga, humahanap tayo ng sinasabi natin na mabilis na takbo ng hustisya. Dapat dyan ipakita ng gobyerno mabilis na takbo ng hustisya dyan sa mga media killings. Dahil yan ay nasa limelight.
Oo nga eh. Tsaka ito pa, sige, sariwain natin. No? Pasensya na, alam ko napakabigat ito para sa'yo tsaka sa pamilya. No? Doon sa mga nakakalimot, bakit hindi ordinaryong pagpatay itong nangyari kay Ka Percy Lapid? No? Ano ba yung lumalabas sa motibo rito? Bakit siya Uh, ipinapatay? Di umano noong mga oh, mastermind. Unang-una, itong pagpatay kay Percy Lapid, ito'y ikalawa sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Ikalawa ito sa mga napatay na mga journalist dito sa atin. Pangalawa, ito po ay pinatay sa Metro Manila. Dito sa ating bansa, wala pa tayong alam na pinatay sa Metro Manila kundi si Ka Percy. Karamihan ng namamatay o pinapaslang ay doon sa mga kanayunan sa probinsya. At itong si Ka Percy nga ay dito sa Metro Manila, first time na nangyari yan. Kaya nagbahala ang buong industriya na sino na ang susunod. Ngayon, ang sa akin lang is para mapakita ng Marcos administration na ginagawa nila ang kanilang trabaho, dapat ay pabilisin itong kaso. To gawin na lang kayang special case itong Percy Lapid. Para sa akin, ano, dapat lang gawin ito dahil naintindihan natin na ito ay mahalaga upang makita natin na ang gobyerno ay talagang nakatuon sa mga kaso na binabantayan nito. Tsaka 'di ba ang brutal na aspect nito, he was very passionate in exposing wrongdoings in government. At isa sa mga nasagasaan niya rito si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Mukhang yung ba yung lumalabas, 'di ba? In-expose niya hindi umano'y tama ba? Malaking bahay, tsaka yung hidden wealth, tama ba? Hindi lang 'yun na unang-una si Duterte. Si Duterte ang unang-unang naging subject ni Percy sa kanyang banat, sa mga pagbanat niya. In-expose ni Percy yung di umano'y mga anomalya sa panahon ni Duterte, mga masasamang gawain sa mga panahon ni Duterte. Lahat 'yan ay nagsama-sama hanggang sumunod na nga itong kay Bantag. At meron tayong naulinigan, sabi nung iba na baka raw si Duterte nagpapatay, yan ay hindi pa po na-establish. Yan ay establish pa lang, pero ngayong ganitong nangyari, mayroon ngang masamang nangyari na si Zulueta ay namatay, paano pa natin matutugis yan? Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.